This video is sponsored by Mr. Choice Videoke Rental, kantahan na may kasama Panchaw. And we would like to say shoutout to Mr. Arvin Lalican. Thank you so much sa kanyang comment which is napaka-informative regarding sa Gundam na to. I-discuss natin kung ano yung kanyang binigay na tip and heads up regarding dito sa kit. And also shoutout to Mr. Jeff Amaro. Thank you so much, Jeff, nga pala sa support dito sa ating channel. Nga pala guys, isa din siyang vlogger katulad natin. Ito yung kanyang channel at ilalagay ko sa description below yung kanyang channel for support na rin guys. Again, Mr. Jeff, thank you so much and chill. Yo, this is Lian and welcome sa ating channel where we review Gunpla in particular. And today, we bring you the review for the RX-9C Narrative Gundam C-Pax. Napakahaba ng name. Pero mahaba man ng name yan, it's all worth it. So, let's jump with the review. RX-9C Narrative Gundam C-Pax. Wow! Napakahaba ng pangalan, pero mahaba man ng pangalan, gwapo pa rin yan, syempre sa ating mga Gunpla builders. Si paring John Basta ang piloto ng RX-9C C-Pax. At ang Gundam unit na RX-9 Narrative Gundam ay meron dalawang optional equipment. Yan ay ang High Mobility A-Pax at ang B-Pax. At ang mission nito ay huntingin. Walang iba kundi ang RX-0 Unicorn Gundam 03 Phoenix. Yun nga lang, nabigo sila dito at sa proseso nun ay nasira ang A-Pax at ang B-Pax. Well, matapos ang laban nila sa Metis, muli nilang nilabas ang unit na RX-9C dun sa Damascus. At at that time, nakalagay na dun or equip na sa kanya ang C-Pax, which is again, optional pa rin yun na equipment sa RX-9. Here's the look of the RX-9C. So, tawagin ko na lang siyang RX-9C para mas maikse. So, ito yung itsura niya. Complete with panel line. Well, wala naman siyang decals. Stickers lang sa kanyang eyes and so on. Sa kanyang camera sa head. Ito na yung kanyang itsura with some colors. Itong sa kanyang tawag dito. Yung banda rito. Yan. Merong kulay yan na gray Gundam marker. Medyo hindi na maganda yung pagkakalagay ko. Pero overall, I like the design and the aesthetics ng Gundam na to. At guys, ang tangkad ng Gundam na to compare sa ibang mga high-grade counterparts na na-assemble natin before. Sabi nga pala ni Mr. Arvin Lalican sa kanyang comment, napakaganda ng articulation ng Gundam na to and we will find out today yung pinaka-articulation ng kit na to. Now, to start with the articulation sa Gundam na to, ito yung kanyang head, ito yung kanyang tilt backwards, forward. Wala siyang side-to-side bend, ano? Meron na siyang forward and backward. Ganyan yung kanyang reach. Meron din itong 360 rotation sa kanyang head. Ang ganda ng V-fin ng Gundam na to, no? So, kung titingnan nyo, parang dalawang V lang na pinagdikit, no? Kaya ganda-ganda ako sa V-fin ng Gundam na to, eh. So, kung makikita ninyo sa kanyang body, well, overall, sa kanyang body, sa kanyang waist, legs, nakalabas yung kanyang psycho frame. That's because yan talaga yung design ng Gundam nito, nakalabas yung kanyang psycho frame. And to continue dito sa kanyang articulation pa rin, ang kanyang arms, ball joint ito dito, so free siyang mag-move ng ganyan. Ito yung kanyang forward, backward reach, up, extended yung pinaka adapter niya dun sa loob, nakalabas, and ito yung kanyang reach, arms reach niya, yan ang kanyang reach. At nga pala, advice sa atin ni Arvin Lalican, kailangan mag-ingat tayo sa mga psycho frame na yan. Well, actually, biktima na ako niyan kasi nung ginagawa ko tong kit na to, nagtaka ko parang may kulang dito sa pinaka part na to sa loob niyan. Well, ewan ko kung makikita ninyo sa camera, pero yan, kung makikita ninyo yung part na yan, naputol yung pinaka peg niya dun sa kanyang slot or yung port yan sa armor na yan. Buti nakita ko pa, so dinikit ko na lang.
Tapos nun, nung pinost ko yung unboxing video ko nito, ang advice actually ni Mr. Arvin is careful tayo sa kanyang psycho frame na yan kasi medyo brittle yung kanyang plastic. But overall, okay naman. So again, Arvin, thank you so much sa heads up. And napakalaking tulong nun sa ating review. Yung elbow niya, 2 joints, up and down. Ito yung kanyang elbow bend. Meron siyang 360 rotation dito sa taas. At 360 rotation din dito sa kanyang bandang elbow, which is ito. Sa kanyang hands naman, simpleng ball joint lang yan. So, meron siyang rotation. And it can move to any direction, up and down, left to right, dahil sa kanyang ball joint. Guys, napabilib ako sa kanyang torso, ano. Sa high grade na to, napakaganda ng kanyang articulation. So, continue pa rin dito yung exposed psycho frame sa kanyang chest dito. At ito yung kanyang first articulation sa taas. Meron niyang moving backwards and forward na ganyan. And then dito, sa kanyang waist, meron din ditong up or back and forward dahil sa ball joint na nandyan. Tilt side to side, nandyan din sa kanyang waist. Yung kanyang back. So guys, meron pa pala siyang isang articulation which is yun nandito sa kanyang shoulders na to. Para mas madali, tanggalin natin yung backpack niya, no? Ilalagay ko rin yung picture sa gilid dito. Ilalagay ko rin dyan yung image nung kanyang articulation dyan. Well, as much as I don't want to do this, pero kailangan natin i-showcase sa articulation niya. Ngayon, para ma-expose yung or para magawa ninyo articulation dito sa part na to, kailangan nyo lang i-pull out itong side na to, ganyan. And there you go, extended na. At meron pang articulation na bend forward or backward na ganyan. Paresa na left and right. So dito rin. And there you go. Yan ang itsura niya kapag fully extended na yung pinaka part na nandito. Ito yung kanyang back para makita niyo yung details. Then to put it back again, just need to push it towards the body. And there you go. And meron din itong 360 rotation dito sa kanyang waist. Itong sa kanyang gitna, meron dyan salamin or clear na plastic. Nung ina-assemble ko siya, mukha siyang core fighter. Pasensya na wala akong masyadong alam sa Gundam narrative. Pero yun lang yung napansin ko sa kanya as my observation. Mukha siyang core fighter dito sa loob ng kanyang torso. Now, moving down naman dito sa kanyang skirts. Kagaya din ng mga ibang high grade, itong pinaka front skirt niya is connected sa kabila. So, as always, pinuputo natin yung gitna nun. Then, independent na yung articulation ng mga skirts niya. So, here you can see, ito yung kanyang range, napakataas kasi wala naman masyadong hindrance doon sa taas na yon. So, talagang malayo yung range niya. As a matter of fact, pwedeng lumayo ng ganyan. And so on. Pwede na siya mag-tilt ng forward and backward na ganyan. Since ball joint siya. At ito naman yung kanyang side skirts. At ito lang yung range niya. Pag tumaas, ganyan. Ting range pababa. Wala siya nung twist left and right kasi ito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Yan, no. So, kung makikita ninyo yung kanyang tab, rectangle siya, same to support. So, talagang up and down lang yung pinaka-range niya or yung kanyang movement. Sadly, guys, itong kanyang back skirt, wala siyang ibang articulation. Ewan ko kung bakit, pero ang details naman maganda. Maliban doon sa hole na yan, ano, at we'll talk about that later. So, ito naman yung psycho frame niya. Exposed thruster sa ilalim. And like I said, wala, fix lang siya. Wala siyang articulation dyan whatsoever. Hindi rin gumagalaw tong cover na to. Fix din yan. Moving down sa kanyang legs, and you can see, well, sa design talaga niya, some parts walang cover talaga or walang armor. Some parts meron. Still, you can see the exposed psycho frame sa kanya.
And kung makikita ninyo, napakahaba talaga ng legs ng Gundam na to, no? Yung din nagustuhan ko sa kanya, well, overall, yung kanyang height, torso, waistline, arms, legs, talagang mahaba yung kanyang length. So, ito yung details sa kanyang legs. Here's the side kick, front kick, back kick. Again, since walang articulation, yan lang ang kanyang range. And with the 360 rotation dito sa kanyang connector sa kanyang legs. Well, nowadays talagang the best talaga yung high grade when it comes to details na rin. This time yung mga high grade, hindi na rin sila nagpapahuli. So dito kung makikita ninyo, meron siyang parang space. That's because pag nag-kick forward or nag-move forward yung kanyang legs, bumababa rin yung kanyang connector sa loob para mas malayo extend. Again, ito yung tsura niya pag tumaas naman. And so on. So, kitang-kita niyo yung details, no? Maliban dito sa legs na to na pwedeng mag-move forward na ganyan, nag-extend pa siya dito sa part na to. So, napakagaling talaga nung articulation nila. Now, dito naman sa kanyang legs, ito yung kanyang details. Two-tone yung kulay niya. So, meron parang white and parang lavender or I think light gray. Kung depende ko anong tingin niyo dyan sa kulay na yan. Anyway, yan ang details niya. Exposed psycho frame. Now, 2 joints up and down. So, ito yung kanyang articulation. And as you can see, yung details talaga ng high grade is napakaganda na rin. Meron na rin siya mga piston details dito. Hindi na siya yung mukhang hollow lang dyan. So, ang ganda ng details. Wala lang siya nung mga parang knee separation dito na galawan. Pero, okay naman yung ganun details. Ngayon, ito yung kanyang likod. So, ito lang yung articulation niya. Itong cover na to. Can go up like that. Wala namang hidden gem sa loob. Wala rin mga thrusters dyan. Itong psycho frame, magalaw din yan, up and down. Moving down dito sa kanyang ankles. Ito yung kanyang details. Mukha siyang incomplete, no? Pero yan talaga yung design na itong RX-9C Narrative C-Pax. So, meron siyang articulation dun sa loob or sa taas na to. And it can bend like that. Hanggang dyan yung range ng kanyang bend dun sa taas. At makikita niyo sa loob, ayun. Ayun yung pinaka parang joint or connection niya dun sa loob. Nandyan. And it can also move forward like that. Etong pinaka-armor na to, independent din siya. So, pwede siyang makikita niyo, pwede siyang yan. Meron siyang up and down. Limited lang din yung pinaka-motion niya dyan. Then, itong kanyang feet is ball joint yung connection doon. So, as we all know, ball joint. Ito yung kanyang twist left and right, forward and backward. And it can also rotate like that dahil doon sa ball joint. And overall, kung pagsasamahin ninyo yung articulation, itong Gundam na to, ito yung kanyang bend forward. Limited lang kasi nagbabanggaan na tong part na to. And ito yung kanyang bend backward, which is napakaganda. Tingnan niyo sa harapan. Yan. Awkward lang tingnan tong part na to, no? Kasi para siyang nakaganyan lang. At parang walang masyadong filler sa part na to. Pero overall, napakaganda ng range ng kanyang feet and yung kanyang ankle. Now, dito sa feet na to, wala siya nung split dito. So, fix lang talaga siya. Fix lang yung pinaka-feet niya. And ito yung kanyang details. With exposed psycho frame dito sa gilid. And here's the backpack ng RX-9C. Konti lang naman yung moving parts dito. Actually, little to none. Simple lang yung details din yan. Yan na din yung exposed psycho frame, dark navy blue, yung white for the beam sabers, and so on. Now, itong pinaka moving parts na dito is ito. Actually, maliit pa yung moving parts dito kasi ito lang naman yan, up and down, and very limited pa. Hindi siya ball joint eh. Ito yung pinaka-connector niya rito para makita ninyo. Yan. So, medyo limited lang yung kanyang movement. And dito rin sa kanyang backpack, ito yung placement ng kanyang beam saber. At tatanggalin nyo lang yan. Yan, hilain nyo lang na ganyan. At same din naman ang pagbabalik. Ganyan. And here's the RX-9C C-Packs, weapons, and accessories. Here's the RX-9C sa shield. Meron siyang 3 colors. White,
yung kanyang clear pink and gray sa handle. And this is the beam rifle. Well, simple lang yung kanyang design. Plain lang yung color niya with the exception or yung color na dun sa kanyang sticker. Ito yung pinaka foil seal sa loob na green. Pero overall, one color lang to. Light gray lang siya. And here's the beam saber effects. A pair of fixed weapon hands mainly for the beam saber. And the finger trigger hands, well, isang kamay lang to. And this is mainly for the beam rifle ng RX-9C. And last is the beam rifle adapter dun sa kanyang likod. Now, to put this beam rifle sa likod niya, kagaya na sabi ko kanina, kailangan ninyong gamitin itong adapter na to. Ewan ko lang kung nakikita ninyo, kasi ako, ewan ko kung maliligaw kayo, kasi kitang-kita yung port. Ayan. So, lalagyan nyo na itong adapter na to. Be sure na align itong mga parang tab na yan dun sa taas. And like that. Iligay nyo lang ng ganyan, yung adapter na yan. And then, itong pinaka-beam rifle niya, dito sa ibabaw na to, itong part na yan, i-slide nyo lang forward ng ganyan. And there you go. Nakalagay na sa likod ng RX-9C ang kanyang beam rifle. Now guys, you can also put this shield sa likod ng RX-9C. At dito yan, itong pinaka-port na yan sa likod ng kanyang backpack. Kailangan nyo lang tanggalin yung adapter ng shield dun sa kanyang arms. And meron siyang tab dito, ayan yung part na yan. Yan yung ilalagay niyo dun sa port na nasa backpack niya. And there you go. At ito yung itsura ng RX-9C pag naka-attach sa kanyang backpack yung shield. Ngayon naman, para ilagay ninyo yung shield doon sa kanyang arms, meron diyang parang ports sa likod ng kanyang elbow. Pakita natin. Yan. There you go. At ito naman yung adapter ng shield na nakakabit na sa kanya. At meron ding tab doon sa ibabaw. Now, para mailagay niyo yung shield sa kanyang arms, i-align nyo lang ng ganyan and i-slide forward ninyo. Then, i-slide down ninyo. Para secure na yung shield, yung tab na nandito sa kanyang adapter is papasok dun sa slot na nasa lalim ng kanyang elbow, making it very secure like that. Now, to put the RX-9C sa stand niya, kailangan niyo ng adapter na ganito at ilalagay niyo yung adapter na to dun sa kanyang crotch sa ilalim. At pag nalagay niyo na yung adapter sa stand, insert nyo lang dun sa port sa kanyang crotch. And there you go. Included din dito sa kanyang foil sticker yung red na eyes na yan. Para dun sa, well, yung traditional kasing eyes ng Gundam is yung green. And siguro pag yung parang berserk mode niya siguro, or to complete the theme ng kanyang psycho frame, meron din included na red eyes dyan. For size comparison, here it is next to a Master Grade Wing Gundam Proto Zero, next to the Real Grade RX-78 2 Gundam, and next to the Real Grade RX-93 No Gundam. Maangas na psycho frame, astig na details, at generous na articulation, yan ang RX-9C. Guys, take note high grade kit ito, pero grabe, jump pack sa features, details, and wow, ang ganda talaga ng Gundam, and I highly recommend na magkaroon kayo nito dahil napakaganda ng Gundam. Well guys, wala man ako masyadong alam pagdating sa series ng Gundam narrative, pero alam nyo naman, pagkaya nga ng kasabihan na do what you love and love what you do, ganyan yun. And again, thank you so much to Mr. Choi Video Kirental family for bringing us this kit. Again guys, napakaganda ng service when it comes to Video Kirental. So guys, alam nyo na, try nyo na. And guys, that's the review of the high-grade RX-9C Narrative Gundam C-Packs. Wow, mahaba man ang pangalan, the best pa rin ito.
So guys, to see more videos like this, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell na rin for upcoming videos like this. Please click like, share, and also leave your comments down below. Thank you so much, and until next time.